Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to our PAD Awareness Lay Lecture Series for 2022. Ikinagagalak namin na makasama po kayo ngayon para sa mahalagang talakayan tungkol sa mga sintomas ng pagkakaroon ng peripheral arterial disease at mga paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito kasama ang ating health experts sa ugat at diabetes. Bago tayo magsimula, it is my honor to introduce to you our moderator na isa sa mga aktibong doktor na sumusuporta sa advokasya sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa diabetes at PAD. She's a Medical Specialist 3 and Director, UP Health Service, UP Diliman. Faculty of the Institute for Studies on Diabetes Foundation Incorporated. She's the past president of Consortium of Government Diabetes Clinics of the Philippines and past president of the Faculty Philippine Association of Diabetes Educators. Ladies and gentlemen, let's all welcome Dr. Mayrisa Lacuna Alip. Magandang gabi po sa ating mga manonood ng Facebook Live, lalong-lalo na ang ating mga pasyenteng diabetiko at ang mga miyembro ng ating mga diabetes clubs. Ito pong panayam ngayong gabing ito ay inihahatid sa inyo ng ISDFI, ng Philippine Vascular Society at ang Philippine Wound Care Society. So magandang gabi pong muli. Ang ating panahong pandangal ngayon ay eksperto sa vascular and endovascular surgery at microcirculation pathophysiology. Siya ay nagtapos sa UP College of Medicine pero siya din ay full professor sa ngayon sa nasabing universidad. Siya ay former Chief, Department of Surgery, National Kidney and Transplant Institute, Chief of Peripheral Vascular Surgery, Makati Medical Center, the Chief of TCVS Section, Cardinal Santos Medical Center. Siya ay past President ng Philippine Society for Vascular and Endovascular Surgery. Siya ay Section Head, Comprehensive Vascular and Wound Care Center, Philippine Center for Advanced Surgery, and Cardinal Santos Medical Center. He is the founding director of the Integrated Vascular Services Center, o ang tinatawag na IVASC, at ang National Kidney and Transplant Institute. Ngayong gabi, ating salubungin ng masigabong virtual palakpak si Dr. Ricardo Jose de la Torre Quintos Bisacen. Magandang gabi, Doc Ricky. Magandang gabi din sa inyo, Doc May. Naku. It's a pleasure, it's an honor. I was so starstruck. Naku naman, while sir. watching you introduce me. And maraming salamat po sa inyong magandang pag-aanunsyo ng aking pong parating. Isa pong malaking karangalan, sir, na ako na-meet ko na finally si Dr. Ricardo Quintos. Ito po naman kasing Otsuka. Ang tagal-tagal ko na dito sa Otsuka. Lagi na lang pong hindi kayo pinasasabay sa akin. Pero it's a pleasure, sir. The honor is mine. And talagang ako'y natutuwa rin na nakasampan na rin ako dito ngayon at makilahok sa inyong mga activity dahil matagal ko na kayong pinanunood, no? Itong mga activities din ng Otsuka, maraming salamat din sa ganitong mga klaseng mga activity na nagpaparating ng mga ganitong kaalaman para sa mga publiko. Oo nga po, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, muli po nating balikan. Ano nga po ba ang PAD, sir? Ano ba ang ibig sabihin ng acronym na PAD? Yes, no? Sa ang acronym na PAD, no, kung ating makikita dito sa ating slide, no, gusto ko ipakita sa inyo. Ang ating tema ngayon na gusto nating pag-usapan, ito ngang PAD, no? At meron nga po akong parang a little bit of a short heading, no? So, ano ba ang nararamdaman natin kung may PAD, no? Kasi mas madali nating maalala kung ano ang PAD kung ating i-relate ito sa ating nararamdaman, no? So, ano nga ba ang PAD at ano ang nararamdaman natin? Medyo nilagay ko siya dito sa itong apat na parang sintomas, no? At medyo ilagay na natin sa konting tono para mas madali natin maalala. Makikita ninyo na ngapal, ngimay, manhid at mitig,
ngapal ngimay, Manhid at mitig, ngapal ngimay, manhid at mitig, yan ang pad na kakaya. Okay. So, ang I love your voice. Ay, sir, No? ano yan Kaya pala kayo ni Ma'am Tess nagkakasundo ng mabuti. Naku, mas magaling ho si Dr. Abola pagdating sa kantahan. Ako po ay pang Silvia Latore lamang. Naku. Okay. Sir, so ang PAD ay peripheral arterial disease. Peripheral arterial disease, and yan po ang ating mga nararamdaman. If we will, tignan po natin, no? At bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga tagapanood at sa lahat ng nakikilahok dito sa ating programa na ito that I would like to disclose that this patient activity is initiated, no, by the PAD Awareness Day, because we want everybody to be aware of PAD, and that ako po bilang naimbitang speaker po dito ay makakuha po ng konting panggasolina. Pareho po tayo. Pang-candy ko naman. Pang-candy naman ako. Kasi sabi ko nga konti kasi parang baka ilang tulo na lang ng gasolina sa mahal mga gasolina. Mahal na po kasi, no? sir. Kaya po kailangan din natin pag-usapan ito, sir. Para nang sa ganun Exactly. yung mga ating mga tagapanood, malaman ko nung PAD, baka pwede pang maiwasan ang paglala nito kasi mahal, sir, magkasakit. And actually, malalaman ninyo mamaya sa pag-usap-usapan natin na ang paglalakad, no, para pag makatipid sa gasolina ay makabubuti rin. Para sa makakabuti mga pala. tao. O sige, sir, umpisa na natin. Let's go. And that's why I want to show you, no, bakit natin kailangan malaman ang patungkol dito sa peripheral arterial disease. Ano nga ba itong PAD na to? Ano ito? PAD paper nga ba ito? Oo nga ba to? O ano lang siya, no? Peripheral artery disease. Ngayon, gusto po namin kasing malaman ng publiko, no, na ang peripheral arterial disease, tawag nating artery, ito po ay specific na karamdaman, no, at kalagayan na dumadaloy, na sakit ng daloy ng dugo ng palabas sa puso. No, kasi merong isa pang tinatawag nating PVD, Oo nga peripheral vascular disease. Anong kaibahan nung artery na yon at yung PVD na PVD yon? May naman. PAD na, may PVD pa. Opo. Yung PVD, yan po yung kalahatan ng daluyan ng dugo. Kaya makitang artery yan o vein yan. Ay, ano nga bang artery and vein? Pag ang artery, yan po yung daluyan ng dugong palabas na galing sa puso. Yung vein naman po, yan po yung pabalik sa puso. And ngayon po, ang ating focus po ay yung palabas sa puso. Kaya yan po naman ngayon ang PAD, no? Kaya yan po ang gusto kong malaman at maintindihan ng publiko na pag sinasabi natin, pinag-uusapan natin ang PAD, ito po ay yung artery, no? Peripheral artery disease, na lahat ng mga daloyan ng dugo papunta sa braso, papunta sa binti. Yun po ay may dalang oxygen. Yun ang may dalang oxygen sa ating para mga... Para nutrisyon ng ating mga braso at mga binti. Kaya napakahalaga po talaga. Importante po talaga po. Opo. So, yan po ang ating ibig sabihin kung pinag-uusapan natin ay ang PAD. Ano po ba ang mga sintomas para malaman ko kung ako na ay merong PAD? Okay po. No? Yan. No? So, we'll talk about the symptoms in a few minutes, no? Pero gusto ko rin din po siguro sabihin sa inyo na ano ba ang ito pa ang peripheral arterial. So anong nagiging problema pag peripheral arterial disease? Ito po nangyayari po kadalasan in more than 90% of the time, no, dahil nagkakaroon ng pagbabara, no, yung daloy ng dugo papunta sa mga laman-lamanan natin. And ano ang sanhi ng pagbabara na yon? Ano nga po ba? 90% of the time or more than that, it is because of nag-iipon po, no, nagkukumpul-kumpul ang kolesterol, no, sa loob. Kumbaga parang titingnan niyo yung tubo ng tubig, no. Pagka yun matagal na inaagos ang tubig, maraming nag-iipon dun sa looban ng tubo na yun hanggat sa kumikipot yung daanan. Pagka kumikipot yung daanan, kumukunti ng kumukunti ang pagdaloy ng dugo. Pag kumukunti ng kumukunti ang pagdaloy ng dugo, pati oxygen, yung sinabi nyo. Yung oxygen ay nakukulangan. Pag kinulang ng oxygen, hindi na makakapagtrabaho yung mga bahagi ng katawan natin. Como muscle siya ng paa, no? Como yung kidney siya, como yung ating brain. Lahat po ng mga nangangailangan. Lahat ng nangangailangan, kukulangin. No? Yan po yung pinakamasamang
mangyayari sa pad. Ngayon, ito namang pad, dahil ang karamihan din naman nitong inaapektuhan ito ay yung ugat, no? Yung daloy ng dugo, papunta sa binti. Most commonly involved ay yung mga sirkulasyon sa binti natin. Kaya, dyan natin makikita, dun sa tanong mo kanina, kung ano ba ang mga sintomas ng pad, no? Pero bago tayo umusad, Doc, maaari po ba tayong bumalik? Ito bang mga pagbabarang ito, yung mga dilaw na nakita natin kanina, yun ho ba ay mga kolesterol na sinasabi ninyo na maaaring magdulot ng pagbabara? Absolutely, no? So, sabi nga, itong pagbabara, marami din pwedeng dahilan kung bakit nagbabara. Pero ang pinakapanimulain yan, na itong kolesterol na talagang dumidikit, kumakapit, no, sa looban ng mga ugat natin. Kaya pag kumapit yan at dumagdag ng dumagdag, kaya makikita po ninyo dito sa ating larawan, medyo manilaw-nilaw kasi medyo tabain yan, yung kolesterol. Kumbaga, yung mantika na tumatakbo. Kinain natin na matataba. Oo, kaya pag mataas ang kolesterol mo, malamang magkakaroon ka rin ho ng pad. No? Kaya yun po ang importante na babanggitin din natin at uulit-ulitin natin maya-maya habang tayo nagkikwentuhan tungkol sige dito po, opo. Tingnan na sa po kondisyon natin. na ito. Dahil nga po nagbabara, ano na nga po yung mga sintomas na aking mararamdaman? Yes, oo. Mayroon tayong mga sintomas yung katulad ng sinabi ko, yung ngapal, ngimay, no? Himay, Manhid at mitig, no? Pero bakit natin kailangan pag-usapan yan? Itong dahilan. Mapeligro kasi, no? Ang pad. Mapeligro, hindi dahil lang tayo na inconvenience, so hindi lang dahil nakakaramdam lang tayo ng sakit ng katawan, sakit ng muscle, ano. Mapeligro to dahil sa mga pagsusuri at ilang pagsusuri na, tuloy-tuloy na, no? Magmula pa noong 2019, nung tayo baby pa. Oo nga po. No, sinasabi kong baby pa kasi halos alam mo, ang daya mo, mas bata ang itsura mo kaysa sa akin, no? Ganun lang talaga, sir. Ganun lang talaga. Kasi mataba ako. But anyway, yun nga po, no? Talagang sinasabi nila na pag itong ang may pad, no? Hindi lang sintomas ang nakaka-inconvenience sa pasyente, kundi number one, maaring mauwi sa putol. Bakit po napuputol, sir? Napuputol dahil nga pag nagbara na yung daloy na papunta sa paa, namamatay na yan, mabubulok na yan, magkakaroon ng sugat na hindi gumagaling dahil wala ng oxygen. Kulang na. May iwas sa putol at iiksi na ang paa. Pero hindi lang paa ang umiiksi. Maaari ring umiksi ang buhay. Pag naputol na po ba, sir, maaari po bang ang susunod naman, dahil sa pangitang daloy, yung kabila ring paa, dalawa na mapuputol? Maari. So, maaring hindi lang sa isa. Una, mapuputol, daliri lang, yung toe lang. Mamaya, aakyat na dito sa may below the knee. Mamaya, aakyat na dito sa above the knee. Mamaya, sa kabila na. Paakyat po na ang paakyat yan, hanggang pati mamaya ang puso, apektado na, pati ang brain, apektado na. Kaya, sa mga pagsusuri, sa mga dataset, sa mga census, sa mga registry, makikita na ang taong may pad, kumpara sa nilalang, no? Na walang pad, na kahit sabihin mong may sakit din siya sa puso. Dalawang taong may sakit sa puso, pero yung isa may pad, ay mas maiksi ang buhay ng may pad. Nakakatakot pala naman yan, sir. Ganon din yun. Ang taong nagka-stroke, no? Kumpara dun sa taong nag-stroke, na meron ding pad, mas maiksi ang buhay ng may pad. Napakahirap pala nun. Pero, maaari po ba itong maiwasan kung malalaman natin ang mga dahilan bukod sa kolesterol na bakit tayo nagkakaroon ng pad? Yes, no? And yan po ang pag-uusapan natin in the next few slides, no? Okay. Sino ang maaring magkaroon ng pad na kailangan babantayan ninyo, no? Para maiwasan natin ang pagsulong, ang paggrabe, no, ng kondisyon na ito. Itong mga taong merong hypertension, itong mga taong merong diabetes, itong mga merong ding malakas manigarilyo, no? At yung mga katulad natin sinabi kanina, dahil itong kolesterol ay ang siyang dumidikit dun sa ano. Kung mataas ang kolesterol, yan po ang mga nilalang, no? Ayan po ang mga high risk na magkaroon din ng pad, no? So,
kahit na wala kayong nararamdaman muna dun sa inyong mga binti, sa mga ibang bagay ng katawan nyo, pero kung meron po kayo nitong mga apat na ito, no, the big four na ang tawag natin, ay nako, tayo po ay dapat put it into our minds that we are at high risk for PAD and we have to be able to screen earlier, no, para maiwasan natin ang pagpapausad ng PAD na kondisyon. Oo nga po talaga dapat, no? Pagka meron ka pala niyan, sinabi niyo, Doc, dapat ma-screen, no? Yes. Tapos, dapat magamot din. At sa pamamagitan nun, dapat din itong mga dahilang itong mga sinabi niyong hypertension, diabetes, smoker, high cholesterol, gamutin din, di po ba? Absolutely. Pero, alam niyo po, hindi lahat nagpapascreen unless may mga nararamdaman. May nararamdaman. Bukod po dun sa sinabi niyo kanina, no, na nagbabara, ano naman po ang dapat kong maging sensitibo sa nararamdaman ko? Ano po ba talaga ang mga sintomas ng PAD? Ito po, no? Ngayon, kanina, in-introduce ko po yung konting sintomas, no? But, actually, kung meron po kayong, ito po, ang pinaka-classic na description, no? Textbook na description tungkol sa symptoms ng PAD. Kung meron po kayong parang cramping, parang masikip, squeezing pain, no, or tingling sensation of the legs, especially while walking, no. Yan ang sinasabi lang, you may have in a very high likelihood peripheral arterial disease, no. Kaya kung kayo'y lumalakad, no, tapos konting distansya, parang may mararamdaman kayo sa binti ninyo, no, na kailangan kayong parang tumigil muna para mawala. No? And then lalakad ulit kayo, and then titigil ulit kayo para mawala. Yun po ang classic na description. Kumbaga, ang tawag po diyan, no, ang tawag po diyang symptom na yan, no, kung tignan natin sa mga textbook, yan po ang tawag nating intermittent claudication. Okay? Ang problema natin, ano nga bang intermittent claudication nga po, sa Pilipino? intermittent, panaka-naka, ganun po ba? At ano ba ang claudication? Oo. Diba? Sabi ko nga, ano bang claudication? Cloud nga ba? parang wala tayong translation niyan, ano? Sa Tagalog, wala. Oo. Kanya, ito po, ngayon, ang pinupush ngayon, no? Na ito ang mga parang warning signs and symptoms, no? I want to stress, no, dito sa ating pag-usap-usapan, talakayan natin ngayon, no? Napal, ngimay, manhid at mitig. Ibig sabihin, pag nangangapal po ang pakiramdam. Pag nangangapal. And Pag why? naging- Yes. So, and why? Nabanggit natin kanina, no? Diabetes. High risk ng PAD. And one of the, ano ba, how the relationship of diabetes is? Ano nga po ba? Pag ikaw may diabetes, nakikita sa pagsusuri, 1 out of 4 diabetics. 25%. Opo. Meron PAD. No? Yun din po ba? One Tama out po of ba ang 4. kasabihan na minsan sinasabi ko sa aking mga pasyente ay, alam nyo kasi yan, pag yung cholesterol dumaan dyan sa daluyan ng dugo nyo, tapos dagdagan nyo pa ng tamis, Dagdagan pa ng manlalagkit, mamantika. Tama po ba minsan ang sinasabi kong ganoon? Sobrang tama. Ay nako, yun nga pala. Kaya po, makapal ang pakiramdam sa Makapal paa. ang pakiramdam. Di ba sabi nila, pag may diabetes ka, dahil meron kang neuropathy o ano, parang nangangapal. Opo, nangangapal. Nako, if you're diabetic, 1 out of 4 diabetics 25% maaari will kang have magkaroon ng PAD. PAD, no? Will have PAD. May ngimay pa pong kasama bukod sa pangangapal. May ngimay pa. no? Ngimay is numbness, sir. And Tama? numbness, no? And Anong kaibahan nun, sir, sa manhid? Well, ang manhid Permanente. is parang, kasi pag sinabi mong nangangapal, yan lang yung parang yung sa soles of the feet, di ba? Kung saan yung ginagamit nila, yung sa fingertips, o yung sa soles of the feet, nangangapal, hindi na ano. Pero when you say ngimay, parang it's a little more than just the soles of the feet, medyo umaakyat, no? Ngimay na doon. Oo, medyo hanggang binting na. Pag manhid, wala nang pakiramdam. Ang manhid, wala nang pakiramdam. Nako, many of our patients with PAD, no? Will have manhid, walang pakiramdam. Alam mo, may sugat na yan. Nandito, dito sa may binti na yan. Hindi pa niya nasusugatan. Hindi nila nararamdaman. No? So, hindi lang pangangapal yun. Parang
minsan nga nakakaapak na ng pako. No, hindi nila alam, may sugat na. Nakalmot nila, nabangga nila dito yung sa mesa ng ganun, may sugat, dumudugo. Hindi nila nararamdaman. No? So, manhid ang yung mitig, sir. Yung mitig naman, yan yung parang as close as possible, parang yan din yung word na it's not pulikat eh. Hindi, yung kalapit doon. Yung kalapit doon na parang yung sinasabi nilang squeeze, yung squeezing pain na yung dinescribe kanina, no? Yung parang namimitig, yung parang ang sikip. Opo. Kasi parang sumisikip yung binti. So, and it's intermittent, no? A mitig is not a continuous nawawala squeezing siya pain. pag ipinapahinga. Yes. So, more of exertional, sir. So, yan ang medyo parang nakikita kong malapit sa atin, pero still not quite. No? Kaya yun, alam mo ba, one of my next projects, no, is to work with sa ating mga dalubhasa sa wikang Pilipino, no, na baka naman pwede tayong magkaroon ng official Filipino word for intermittent claudication. Oo nga naman, no? Panakanakang. Ano kaya yun? Hindi natin Pananakanakang pamimitig po, pwede po ba yun? Pwede. So that's why I want to consult with them. Sige. And hopefully, I want to come out with this by August. No, yung August kasi is PAD Awareness Day. Not only that, but PAD also Month. Wikang Pilipino. diba? Opo, siguro maitanong natin yan sa mga sentrong Pilipino ng mga ating mga sa universidad para natin, makatulong sir. din naman tayo, no, sa makakontribute na yun na ma-develop din natin ang bokabularya, no, ng ating mga sickness, no? Not just for PAD, but I want to start also with PAD. Kasi wala talagang intermittent claudication. Oo nga, sir, napakahirap, ano bang no? Pag lumalakad, pinupulikat. Hindi ano kaya? pulikat eh. Hindi Namimitig, pulikat sir eh. Mukhang more mitig. of mitig siya. Yes, Hindi pulikat, oo. sir. Kasi spasm yun eh. Hindi spasm is cramping pahinga. Siguro nga, sir. Anyway, sir, ano po ang pwedeng gawin para makita natin ang agaran na nag-uumpisa na pala akong merong PAD? Meron po bang screening mechanism? Yes, no? So, ang importante nga dito, kaya gusto naming i-emphasize yung ating recognition ng sitos, pagkakilala sa mga pakiramdam, no, tungkol sa PAD, no? And raising the awareness, no? Is alamin nga ang mga sintomas, pero kadalasan nga, itong sintomas ay lumalabas pag medyo a little late na in the disease, no? Malala na, mapuputol na mga paa. May konting danger na. Opo. So ang gusto namin malaman is, kung halimbawa, meron kayo ng 4 na kondisyon na yun, no? Hypertension, diabetes, no? And smoker, and hypercholesterol, no? Maganda magpa-screening tayo. At simpleng-simple lang naman ang screening na pwedeng gawin. And marami tayo ding mga katulong na mga organisasyon, katulad itong nagpapatakbo ng ating PAD Awareness Day, na gumagawa naman ng mga free screening. Opo. Simpleng-simple ang free screening. Kung kayo ay nakakapag-blood pressure, no, sa braso ninyo, ang simpleng screening sa PAD ay iba blood pressure ang braso, iba blood pressure ang binti. Ikukumpara ang blood pressure ng binti sa braso at yung index na yun, yung comparison na yun, malalaman kung meron ka na. Kahit wala pa kayong nararamdaman. Sa palagay ko, sir, marami yan sa mga clinics, no? Marami sa mga vascular clinics. Meron din po yan sa mga diabetes clubs. Napakabait ng ating sponsor kasi ginagawa na po rin yan sa mga diabetes clubs natin. Pero paano po kaya yung mga hindi parte ng diabetes clubs? Saan kaya sila pwedeng pumunta? Correct. So, ngayon, ang aming part of our advocacy is to put this quick screening procedure to be available in many of the freestanding diagnostic centers, no? Because it's so non-invasive. Kumbaga, nag-blood pressure ka lang sa nag-blood pressure. It's so very simple. You can walk in, it can be done in 5 minutes, you can walk out in less than 10 minutes, and you already have an indicator, no? Sa palagay ko, sir, maaari din po siguro yan sa mga ating mga kilalang drugstores. Yes. Tapos, sir, di ba meron din po noong, I think, may programa po noon ng Philippine Vascular Society na kung saan maaari pong ipaskel ang pangalan ng mga doktor na maaari nilang puntahan pagka mataas o meron ng problema dun sa kanilang ankle brachial index. Tama, sir? That is a fantastic idea na talagang nilabas ninyo. No? And that's why I like
being with you. Talagang kahit ako maraming napipick up sa inyo. Kaya katulad nga yan, yung sa drugstore, di ba? Opo. Nakikita natin, nagpapa-free blood pressure din sila. Hindi doon. lang po, sir. Blood sugar screening And blood sugar screening nga, no? And what is, a blood pressure here, and then a little blood pressure also in the leg, no? It's just an additional 1 minute or 2 minutes. Yes, no? sir. Po, pwede nilang gawing freebie yan sa ating Correct, mga no? customer doon sa Mercury o di kaya sa ibang drugstore. At maaaring katuwang nila dyan ang ating sponsor sa panayam na ito. And especially so, na ang high risk nga ng mga may PAD ay yung may diabetes nila na nagpapa-free blood test. Blood pressure. na rin. At saka sila rin po yung bumibili ng gamot. Correct, no? So like I said a while ago, hypertension, diabetes, those are risk factors. So, hindi lang siguro ipa-screen for hypertension, hindi lang ipa-screen for blood pressure, another blood pressure lang, screen na rin for Correct. PAD. Magandang idea yan talaga, That came sir. from you. Opo, sir. Maraming salamat, sir. Pero sana, sir, meron din, kumbaga, itong mga nakapaskel na mga pangalan ng doktor na maaari nilang konsultahin dahil sa labas ng kanilang scoring ay makapagbigay din ng, I think, sinabi rin yan sa akin ng aking kaklase noon na merong free rin na consultation in Yes. terms of PAD. Di po ba, sir? Tama po kayo. Tama, eksakto po kayo. And that is why ako po tuwang-tuwang-tuwa dito sa mga sponsoring societies, no? Na because they are really so concerned, no? Na gusto nila talaga ipaabot sa publiko na talagang gumagawa din sila ng mga pro bono, no? Yan, marami akong mga kaibigan po dito sa ating PSBM, Yes. sa ISDFF, no, foundations, Yes and dito po. sa Philippine Wound Care Society, na talagang, kaya nila ginagawa to. Sabi nila, dadating yan dito, free screening namin yan. No, free screening, and then we can give the appropriate advice. So, maraming salamat dito sa mga grupong ito, not just for hosting this program, but also for all you This do advocacy. outside of this program Yes po, with regards sir. to PAD. No? Taunan na po itong ginagawa, sir. Yes, Napaka-importante lang na malaman din ng ating mga kababayan doon sa napakalayong lugar, mga geographically Yes, isolated. oo. Kaya mainam po na ito ay maitalagang live stream sa Facebook. Alam nyo naman, maski na nasa geographically isolated area, pag Facebook ang pinag-uusapan, marami, sir, marites. Yun, Pagdating oo. dyan. Tsaka sa Facebook, kahit lang mo sa Facebook to, I'm telling you, this is not fake news. No? Yes! Kaya lang nga, sir, nakakainis kasi napakaiksi ng oras. Marami pa tayong gustong i-discuss. Bukod, sir, sa ABI, may nakalagay din kayo dyan. Merong duplex ultrasound, CT scan at angiography. Yan po. Nakakatulong din po ba yan? Yan po, yes, makakatulong po yan. Pero hindi na po yan pang screening, no? Yan po ay kung kayo ay mayroon na pong kumbaga na screen at na-detect na below normal po ang inyong blood pressure sa arm tsaka yung blood pressure sa legs. Kung below normal yan, saka lang po kayo tutuloy dyan sa mga mas advanced diagnostic modality. No? So, hindi yan yung parang walk in at pagpapa-CT scan agad. No? Okay. Hindi po ganun yan. Yan po ay gagawin na po yan in the different steps in the management na kung kayo na po ay na-diagnose na may PAD. Naku, no? sir, ayoko ma-diagnose yan. So, ano po ba ang maaari kong gawin para makaiwas sa PAD? Yes. So, very, very easy to say, a little difficult to do, but it is not impossible. No? I'm saying that it is not impossible because I have had many patients, no, na we started them on this strategy and they were able to avoid, if not delay, the onset of yung PAD. No? Ano nga ba sila? Opo, Tulad sir. ng sinabi natin na hypertension, diabetes, smoking, and cholesterol. Kung yan po ay makontrol, yun lang, no? Malaking bagay na, no? Tumigil sa paninigarilyo, wastong pagkain, no? Mag-ehersisyo, angkop na gamutan sa alta presyon, diabetes at cholesterol, kung baga kailangan makontrol sila. At ang meron din na pag meron na kayong nararamdaman, may tanging gamot na, no, sa intermittent claudication. So makikita po ninyo ito sa table 8, no, dito po yung ating pinakita, no? May mga gamot No? pala. Itong mga secondary prevention, sinasabi natin, to prevent secondary prevention. Halimbawa, kayo na-diagnose na. Paano natin ma-prolong pa ang progression, no? Smoke cessation, anti-platelet therapy, may bibigyan na ito ng mga doktor ninyo, no?
pampababa ng kolesterol, pang-control ng blood sugar, etong supervised exercise training. Ito very important, no? At ito rin ay ang medyo advocacy din ng Society for Vascular Medicine na ang natawag nating vascular rehab, no? Ito po yung exercise na para magamit yung binte para ito'y maparami ang dugo na dadaloy para maiwasan ang papagrabe ng sakit na to. Pero yan po ay kung meron na kayong pad. Kung wala pa at kung kayo ini-screen at kayo ay high risk for pad, kayo ay meron yung 4 risk factors na yon: smoking, hypertension, diabetes, and hyperlipidemia or cholesterol. You need to control that. And you need to move around, no? Keep the circulation moving, no? Keep your muscles moving. And hindi ko naman sinasabi na mag-gym kayo, no, sa bahay lumakad lang. Sa bahay po pwede na, no? Sa bahay po mahal lang. Just keep walking around. And kaya nga nabanggit ko kayo na doon sa simula ng programa natin. Baka naman itong pagtaas ng gasolina ay magiging blessing in disguise, no? Kamuti ko nang sinabing blessing in the sky. Blessing in disguise. So because that will now marami tuloy akong nakikita ngayon na they are now using bicycles, no? That's good now for the circulation of the legs and also of the heart, no? And it is not very hindi high impact yung sports. And now a lot of people are also starting to walk, and many of our corporate industries and our local governments are also now moving to sort of like making the areas conducive to walking. Yes, diba? sir. Kasi dati sasabihin, mahirap lumakad kasi ang init. Tsaka baku-baku yung daan. No? Ngayon makikita mo, ang gaganda na ngayon na inaayos na nila yung mga sidewalk, no? Nilalagyan na ng mga covered walk. Opo, kasi para pag umulan. Para umulan, no? And then even in certain more progressive municipalities, makikita mo yung mga covered walk nila, may konting cooler na rin, no? And aside from that, nilalagyan na rin nila ng ating mga air filter exchange, no, para maging safe din, no? Ventilation. Oo, yung ventilation. So these are very, very good moves by our local governments to promote walking, a healthy lifestyle, and eventually probably mapababa natin ang itong pagkakaroon ng sakit na pad. Naku, napakarami naming natutunan ngayon sa panayan na ito, Dr. Quintos. Pero bago tayo magtapos, ano ho bang mga panghuling gabay natin at advice sa ating mga manonood, sir? Ang advice ko lang po sa atin, no, is be happy. You know? Lagi kong sinasabi yan sa aking pasyente ko, no? You come to me because you need to seek comfort. I want you to live with a higher positivity than when you came into my clinic. And ganun din po ang gusto kong ipaalam sa inyo. Be happy. Why? Because if you are positive about yourself and about your surroundings, you tend to radiate that positivity and become positive about what you're doing and positive about what you feel. Kaya makikita po nyo dito sa ating panayam dito, no? Hindi ko masyadong sinestress yung mga ganito mangyari sa'yo. No? Ang sinestress ko is what you can experience if you don't have it. No? You can enjoy your life. You can enjoy your family. You can walk around. You can play your sports if you have a healthy lifestyle. Get out of your chairs. Get out of your chairs because sabi nga nila, itong ang sitting is the new smoking. Oo, no? sir. The sedentary lifestyle, they say, has produced more diseases now than smoking, hypertension, sweets, and combined. No? Kaya get out of your chair, start moving around, walk around. It's good for your pad, it's good for your heart, it's good for your brain, it's good for your overall emotional well-being. And if we are all happy, your family is happy, your family is happy, your community is happy. If the community is happy, our country is happy, and everybody is happy. So that's why I want to end on this happy note.
Nako, tama ka dyan, sir. Maraming salamat. Pero pansamantala lang po tayong mapuputol, kasi mamaya, meron pa po tayong question and answer mula sa ating mga manonood. Sa mga may katanungan po, pwede hunin yung ilagay sa chat box ang inyong mga tanong at ito po ay malugot na sasagutin ng ating panauhing pangdangal. Maraming salamat po muli, Dr. Quintos. At maraming salamat din sa inyo at sa ating organizer. And again, I am so pleased and honored to finally be with you, no, in this. I am so starstruck. Naku, sir, ako rin din po. Pero tama po kayo kanina bago tayo magtapos. Lagi po tayong positive. Kaya po, sir, pag kinakamusta ako, kamusta ba kayo, Dr. Alip? Sir, alam niyo yung sagot ko? Eto, hindi pa rin mapigil. Paganda pa rin ang paganda. O, di ba, sir? I have Dapat no daw doubt ganun, about sir. Positive lang tayo, sir, di ba? Correct. Okay. And that means also positivity with yourself, no? Your own self-image and with your, when you're positive inside, you cannot help but be beautiful. Talaga, No? sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa pag-celebrate ng Peripheral Arterial Disease Day o Month. Maraming salamat sa ating mga tagapanood, sa ating mga katuwang din dito sa ating paggagamot sa PAD, ang Philippine Wound Care Society, ang ISDFI, ang Philippine Society of Vascular Medicine. Maraming salamat po. Umantabay po kayo. Ito po muli si Dr. Ali para sa ating question and answer. Maraming salamat po.